nagluto nito? Sino nagluto? Ang sarap. Super sarap. Eto, walang split na nangyayari. Si Mystica, mas marami pang split kesa dito eh. Diba? Totoo. No, tsaka si Kim Chu. Si Kim Chu may Si Kim Chu, may split diba? din yun. Eto, walang split talaga. Walang mantika. Ma'am, di ba kami tapos, ma'am? Adlay risotto. Subaliento. 3 pirasong kangkong lang. Pero pare-parehas ng size. Saka makakita ng kangkong na ganyang kaliit. Kahit si Josh Mojica, hindi kaya yan. Yung ganyan? Hindi ko nga alam kung naniniwala ako para sa sarili ko. Ang gusto ko, kapag nawala ako sa mundo to, maalala ko ng mga tao na kilala sa akin na eto, doon nabubuhay to, napakabuting tao niyan. Sorry, may diabetes pala ako. Tikman natin ito. Ako, ang favorite ko, kung kahit di mo tanongin, Sige, tinatanong ko, ano favorite mong pagkain? ako, Kalyos. Kalyos. Mahilig ka nga talaga sa tuwalya ng baka. Yes. As in, yung kalyas na may, hindi siya, Chorizo. Chorizo. Yes, Yan. chorizo Bilbao. Ang sarap nun. Tapos yung parang naglalagkit sa mo. Alam mo, hindi ko alam kung nagluto ka ng kalyos mismo. Hindi, doon ako nakarelate. Na hindi lahat ng kumakain Nagluluto. nagluluto. Kung kilala mo yung nagluto ng kalyo sa inyo, itry mo next time, sabihan mo na dagdagan niya ng pakpak ng manok. Oh. Kasi gusto mo ka mo nung lagkit eh. Yes. Oo, hindi siya makaka-apekto masyado sa lasa kasi yung manok ay neutral, pero yung lagkit na ibibigay ng pakpak ng manok, especially kung yung wingtips lang yung iladagdag mo, hindi kasama yung nakakabit yung pitso dito. Oo. Pucha, sobrang lagkit na ibibigay. Tingnan mo pala, nag-gelatin na. Yun ang gusto ko. Masarap. Wait lang. Tanong ko lang to. Capsicum. Mahilig ka ba sa manghang? Kaya ko. Sige, tikman natin. Tikman natin, ha. Togarashi. Okay. The perfect bite. In fairness, masarap. Alam ko na, yung kapareho, may nauuso ngayon sa street foods ng Manila, yung lalagyan mo ng whipped cream. Yung Ganyan, yung bell pepper. bell pepper, tapos may chichirya sa loob, di ba? Inuwian ako ng asawa ko nun eh. Ganon lasa niya. Anong katarantaduhan to? Sarap ah. Wait lang. Etong sili na to, fresh nung dumarating sa inyo, pinaprocess nyo lang o malutong na? Process na siya, malutong na siya. Para siyang guajillo, pero puta, di ko alam to ha. Nasaan ang kalamansi Hollandaise? Ito. Ito ay kalamansi Hollandaise. Alam mo ba ang Hollandaise, Chino? Ang Hollandaise ay isa sa mga classic test yan ng pagiging kusinero. Hollandaise. Ang paggawa ng Hollandaise. Ang Hollandaise kasi ay isang emulsified na sauce, meaning fat and liquid, hindi usually kasama, so ini-emulsify mo siya. Pero ang gamit sa kanya ay butter. Clarified yung butter nyo? Kunak ng tokwa talaga. Kala ko, wala na nagka-clarify ngayon. Clarified butter, meaning inaalis nila yung milk solids ng butter, natitira yung pinakamantika lang. Tapos egg yolk. Ngayon, lulutuin mo yon sa taas ng isang bain-marie double boil. Steamer, basically. Okay. So, kailangan gagawin mo siyang emulsion nang hindi na overcook yung egg yolk. Kaya mahirap siyang gawin. At yan yun. At ito yon. Oo. In fairness, masarap ha. Yung taas niya. Tapos syempre hahaluin mo. Yun yung magpapa. Ay, ito yung masarap. May poached Yung hindi egg. ka na magaganon ng kalamansi. Tama. Sana lahat ng anong tawag dito? Hollandaise. Oo, kahit sa siomay, no? Hindi kasi pet peeve ko yun, yung baho pag nag-ano. Ako hindi, gusto ko pa yun. Wala mas, ginagaro pa sa likod ng tenga ko yun eh. Totoo ba? Minsan. Sabi ko. Pero yung nabanggit mo kanina na mas gusto ko yun. Favorite ko yung Adidas. Sa lugaw. No. Kasi nabanggit mo yung pakpak eh. Ah, yeah. Favorite ko yung Adidas sa mga Chinese restaurant. Pero iba yung luto sa 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 Chinese masa, restaurant? hindi. Alin? Yung inadobong Adidas. Ay. Yung pangpulutan. Yung sa Chinese Yun restaurant ang kasi, sarap. namamaga yung laman nun eh. Oo. Yung sa Pilipino, nalulusaw Dikit. na. Oo, diba?
Sino nagluto nito? Sino nagluto? Ang sarap. Super sarap. Okay. Nung bata ako, sisig lang may kwento pa, no? Ang sisig na alam natin, sisig na alam ko, ay yung sisig na may itlog at mayonnaise. Me too. Habang tumatanda tayo ng tumatanda, siguro mas nagiging natututunan natin yung origin sa mga pagkain, history ng pagkain. Nagkakaroon ng moment na hindi yan ang totoong sisig. Ang totoong sisig ay walang kahit ano sa taas. Dahil Ang totoong sa Pampanga kasi doon yun the origins ng dish. Ang totoong sisig ay eto lang. Inihaw na baboy tapos tinimplahan lang na kalamansi tapos meron dinurog na atay. Ngayon, nagkakaroon tuloy ngayon kami nag-originate ng dish na yan. So dapat kami yung may karapatan diyan, ganyan. Or kaso nadi-discredit nun yung experiences ko bilang bata ako na lumaki ako na sisig na creamy yung kinakain ko. Again, kaya kita inano dun sa tawag ba sa ganito ay goto, ang tawag ba sa ganito ay lugaw. Kasi hindi na nagmamatter sa akin yung kasi semantics na yung pinaglalabanan natin dito eh. Dish pa rin naman bandang huli yung magbibigay ng ligaya sa iyo eh, 'di ba? So regardless kung eto kasi nandun siya sa creamier side eh. Kasi una sa lahat poach yung itlog natin. Tapos meron tayong emulsion sa taas na parang mayonnaise din, 'di ba? So nandun siya sa Sisig Maynila talaga. Pero upscale yung pagiging creamy nito ha. Hindi siya alam mo yung kapag naglalagay ng mayonnaise sa sisig tapos tumama na sa sizzling plate, nagmamantika, nagsisplit na siya. Eto walang split na nangyayari. Si Mystica mas marami pang split kesa dito eh. Diba? No, tsaka si Kim Chu. Si Kim Chu may split din yun. Eto walang split talaga. Walang mantika. Pero may mayonnaise siya. Wala. Yung Hollandaise ang nag-a-act na parang mayonnaise. Ang mayonnaise kasi ay gawa sa itlog at mantika. Ang Hollandaise ay gawa sa itlog at butter, which is technically mantika rin. So upscale siya na mayonnaise basically, 'di ba? Masarap to ha. Masarap to. Tsaka ang weird dito. Tong sa taas ng parang mga santan? Ang malupit dito. Semantics na lang kasi yung mga ang tawag ko dyan, santan. Oo. Pero kasi hinahanap ng ibang tao yung lutong sa sisig. So, ako, dugas namin sa restaurant niyan. Pucha, lalagyan na lang namin durog at chicharon sa taas eh. Ganyan yung ginagawa namin dati para may lutong pa rin eh. Pero dito pucha, yung lutong nasa sili. Sa tofu. May tofu sa loob. Diba? Hindi nila pinalutong yung baboy. Iba yung pinalutong nila. Pero still, yung mga elements na hinahanap mo ay nandun. Ang galing nito. Ma'am, di ba kami tapos, ma'am? Adlay risotto? Subalyempo. Yun lang naintindihan ko eh. Subalyempo. Ngayon, teka lang. Sa lahat na mag-i-invite sa akin ganito lagi. Sa lahat na mag-i-invite na podcast sa akin, ganito palagi. Okay, so na-set ko ang standard. Oo, na-set mo ang standard. Sugbal liempo, technically inihaw na liempo lang to, na syempre, inartihan nila ng matindi, pero ang pinaka-curious ako dito. Yung katabi. Oo, adlay risotto. Alam mo kung anong adlay? Spinach. Grain siya na, na para siyang mais. Para siyang binatog kapag kinain mo, mini binatog. Para siyang gano'n, oo. Nung una ako nakakain ng adlay at nasobrahan ko ng tubig kasi diabetic ako, naghahanap ako ng mga rice replacement. Yes. Dahil ko tinry, quinoa, shiratake, adlay. Nasobrahan yung tubig. Sabi ko, parang binatog to Pwede mong i-risotto to. Ang taas ng starch content nito at eto, ginawa na nga nila. Pero tinitingnan ko, tingnan mo to, kung gaano sila kametikuloso dito. 3 pirasong kangkong lang. Pero pare-parehas ng size. Saka makakita ng kangkong na ganyang kaliit. Kahit si Josh Moica, hindi kaya yan. Yung ganyan, yung standards dito, hindi niya kaya yan. Akin na yung plato mo. Akin na yan. Okay lang to. Okay na yan. Ito mahirap to. Ito hindi to mahirap gawin. Yung adlay. Kung titingnan natin yung cooking methods, ito, components muna. Ang daming components ito. Sobrang daming components So, this ito. is harder. Oo. Actually, sisig pa lang in itself eh. Meron ako nabasang cookbook dati nung college ako, Culinaria, pangalan ng cookbook. English siya pero Filipino food. Ang pangalan ng sisig pala in English ay thrice cooked pork. Thrice. Oo, yun ang tawag nila. So, the fact na isang ingredient pa lang, 3 beses mo nang lulutuin, medyo matrabaho talaga siya. Ito,
Palagay ko, ito ay marinated. Tingnan mo yung kulay ng karne, dyan sa side mo. Maitim na agad siya. Yes. Hindi siya kulay puti na parang kakahango lang nung liempo. So, marinated to. Inihaw nila. Oh, lalagyan kita niyan. Mukha siya matamis. Parang. Matamis, oo. So kung ito, speaking of mahirap, no, anong pinakamahirap na pagkain niluto mo? Madali yan. Actually, dalawa. Pero, Okay. ang on top of my mind, beef Wellington ni Gordon Ramsay na pinilit kong gumawa ng puff pastry. Okay. Ano, parang naulula. Sarap. Teka lang. Pucha, ngayon lang akong gumamit ng kutsilyo ng ganito. Pilipino. Tira mo, Pilipino. Tinidor yung kutsara yung ginagamit. Correct. Hindi ko magets eh. Tira mo yung mga kumakain na ibang lahi, ganyan yan. Hihiwain nila. Pagkahiwa nila, bibitawan nila yan, ililipat nila sa kabila to, tutuhugin nila. Kakainin. Nasaan ang efficiency? Uy, ang sarap. Tama. Uy, 'Di ba nanunuot, 'di ba? nakasuvi. Tapos saka nyo inihaw. Grabe, busy pa 'yun sa PBB. Ano ba? Sous vide ba 'yon? Yung sous vide cooking. Enlighten me. Ano Basically, yun? yung karne parang kinondo mo tsaka mo nilagay sa tubig. Nakabalot siya sa plastic. So yung heat lang ang pumapasok, tama? Ngayon, ano ibig sabihin nun? Anong kinaganda nun? Ang tubig, kapag kumulo yan, that's 100 degrees Celsius, matik. Kahit anong gawin mo, malakas man yung kulo niyan, mahina man yung kulo niyan, that's 100 degrees Celsius. Ngayon, yun, maximum na ng tubig yun. Ngayon, pag gusto mo siyang lutuin, halimbawa, nagpapakulo ka ng karne, ano nangyayari sa baboy kapag matagal mo pinakuluan? Nagkakadurog-durog, di ba? Kasi lagi siyang naka-maximum. Kahit pinakamahinang apoy na may kulo-kulong ganyan, almost 100 pa rin yun. Ngayon sa sous vide, dahil nakabalot siya naka-vacuum siya naka-plastic siya, ilalagay mo siya sa tubig. Yung sous vide, di ko alam kung ano yung machine nila, pero basically, isa siyang, imagine mo, vibrator. Ganyan. Na hinihigop niya yung tubig, tapos iniinitan niya rin. So, kinikip niya yung tubig, kunyari at 75, 84 degrees Celsius. Regardless, depende kung anong temp mo iset yun. Tapos, hindi nagbabago yung temp ng tubig at hindi na didilute yung lasa nung marination mo kasi nasa loob siya ng plastic. Gets mo siya? Yes. Yun lang naman yung Yes. mahalaga doon. No. Na vacuum siya, umiikot yung tubig, Constant yung temperature. constant. Oo. Digital na to, digital cooking to. Hindi mo pwedeng sabihin sa bahay na hihinaan ko lang yung apoy para makuha ko yung 76 degrees Celsius. Hindi mo siya makukuha. Wait lang. Dito tayo sa mas pinakamatindi. Yung kanilang adlay risotto na merong grilled kamyas Grilled kamyas. tsaka crispy kangkong. Yan. I don't eat kamyas pero sige. Hindi, kakainin mo yan. Chef po. Ano to? Kamyas din? Leeks. Okay. Grilled Gusto ko leeks. to. Leeks. Tamis. Kamyas tsaka baboy. Ito yung sinasabi ko yan. Ang risotto ay hindi dish. Ang risotto ay isang cooking method. Kahit anong bagay na merong starch, pwede mo siyang gawing risotto. Alam mo, maghiwa ka ng patatas na maliliit, yung halimbawa, parang giniling. Pwede mo technically i-risotto yung bagay na yun eh. Oo. Kasi ang risotto, basically, ang pagluluto dyan, lalagyan mo ng konting tubig yung kung ano man yung starch mo. Haluin mo konti. Pag natuyo, dadagdagan mo ulit. Ang purpose nun ay ina-agitate mo yung starch granules, regardless kung rice man yan, patatas man yan, adlay man yan, para lumagkit yung sabaw sa labas. Hindi na iba sa pagluluto ng biko. What's biko? Biko. Biko. Oh, di ba halo ng halo yun? Oo. Ganun din, pero taken to the extreme lang yung biko. Ito, tinitigil natin eto. sa gitna. Oo. So kung may hardest ka, what's your dream naman? Kasi kanina hardest mo yung beef Wellington eh. What's your dream dish na gustong lutuin kung hindi mo pa naluto? Wait lang Turn your next staycation into a grand getaway. Choose from 3 Forbes Travel Guide rated hotels: Nua Manila, Nobu Hotel Manila, or Hyatt Regency Manila for the ultimate staycation.
Enjoy an overnight luxury stay, complimentary minibar, breakfast for 4, dining credits, discounts, and more. Book your stay today. Call 8-800-8080. Mushroom? Sabi ko na eh. May king mushroom eh. I knew it. Lasa mo, no? Lasa mo. Lasa ko. Parang, alam mo yung sa tenga ng daga? Yeah. Yes. Diba ganun-ganon? Tapos chopped into pieces. Yeah. Tapos sinuvi. Grabe. Suvi. Nakaambag dito. Sagutin na natin yon. Yung pinakamahirap. Papatawa na lang ako. Yung pinakamahirap na niluto ko sinabi ko kanina ay beef Beef Wellington Wellington. ala Gordon Ramsay. Pero kung tutuusin, hindi siya mahirap na dish, lalo na kung bibili ka lang ng puff pastry. Puff pastry yung alam mo na may itsura ng beef Wellington ni Gordon Ramsay, may tinapay sa labas yun, di ba? Yung tinapay kasi na yun, ang tawag dyan ay yun nga, puff pastry, laminated dough siya. So kung i-imagine mo kung paano siya gagawin, may layers yung tinapay na yan. May dough, butter, dough, butter. So, ang gagawin mo kasi doon, lalatag mo muna yung lean dough mo, dough na walang butter, lalagyan mo ng butter sa gitna, ifa-flat mo, ititiklop mo, ifa-flat mo, ititiklop mo. Pinilit ko siyang gawin sa Filipino butter. Pero apparently, kailangan niya ng tamang-tamang butter, which is European butter na may tamang water content. Sabi ko, gets ko naman yung idea paano gumawa ng puff pastry, pero pipilitin ko na gumawa niyan using our local ingredients kasi ayoko sabihin sa mga inaanak ko na kailangan yung bilhin tong butter na to para magawa tong bagay na to. Tama. Hindi siya masyado nag-succeed. Nakuha tayo ng disente. Pag hindi kasi nag-puff yan, ang nangyayari dyan, magiging dense siya. Like, imagine mo, undercooked na tinapay na hindi umalsa. Hindi talaga masyadong Ang maganda. pangit nun. Pero kung bibili ka lang ng store-bought na puff pastry, ibabalot mo sa karne, gagawa ka ng duxelle, babalutan mo ng prosciutto, napakadali lang talaga. Pero ang dream ko namang lutuin, nakita ko lang to sa sa YouTube eh. Bear po. Bear po? Bear po. Bear po? Bear po. Oo. Nabasa ko na to sa library namin nung nung Kinakain ba yung bear? Yes. So, search mo to mamaya. Ini-steak din siya? Hindi Hindi ata naman. pwede kasi carnivore ang Carnivore kasi ang bear. So meron tayong tinatawag na bioaccumulation na kapag carnivore yung isang hayop, kumakain din ng ibang hayop yan. So lahat ng, lahat ng kinain, etong hayop na to may sakit. Kinain itong hayop na to na nagkasakit. Kinain ng hayop na to na nagkasakit. Bandang huli, pinakamataas sa food chain ay yung bear. Kinain ng bear yung hayop na marami ng sakit. Lahat ng sakit na nasa bear na. Kaya hindi masyadong kinakain ng mga carnivore. Pansinin mo yan. Hindi tayo kumakain ng ng carnivores lang. Ang kinakain lang natin na carnivore ay isda. Pero mammals sa carnivore, hindi tayo kumakain ng leon. Hindi tayo kumakain ng tigre. 'Di ba? Kasi meron yung nga bioaccumulation na tinatawag. Pero feeling ko, kunyari may mga parasites na yun doon. Baka hindi mo pwedeng iluto as steak. Baka kapag niluto mo as well done, baka naman mamatay lahat. Ewan ko, hindi ko alam. Pero yun nga, gusto kong lutuin yun. Kasi nabasa ko yun sa libro nung college na sineserve lang daw yun sa mga emperor ng China nung araw, nung mga panahon ng dinastiya. Kasi nga naman, sinong tarantado ang papatay ng oso para kainin? At kapag ginawa mo yan, lang. oo. Hindi, well, dapat mong kainin yung buong hayop, sayang di ba? Pero, syempre, papakita mo sa hari, papakitang gilas ka. Tapos recently, napanood ko si Sunny ng Best Ever Food Review Show sa Japan. Sa Japan na kaya niya, pucha, pag tinignan mo yung bear po, nakakatakot talaga na to the point na medyo nakakadiri siya. Pero gusto ko siyang kainin kasi parang ang lagkit-lagkit. Anong niya? Anong luto? Pinressure cooker yun eh. Pucha, gusto mo, adobohin ko na lang o kaya gataan ko na lang yun eh. Alam mo yun, hindi na mahalaga sa akin kung ano yung luto eh. Basta ng bear po. Oo. Aadobohin ko yun, pucha. Pag nakakuha ko, naadobohin ko yung lintik na yun, sabi sa'yo. Kasi parang ang lagkit-lagkit. Imagine mo malagkit na adobo. Humba. Yes. Humba, O kaya humba. adobong pata ng baboy. Para siyang ganun, pero take it to the extreme. Parang ganun yun na-imagine ko. Ang sarap. Diba? Bear po. Imagine mo Wala yun. ba kayong bear po? Or wala nang susunod? Busog na ako. May tanong ka pa ba? Syempre, natanong na natin lahat no? Ano na lang, parang, what's in Teka lang. Parang tinatapos mo na eh. Huwag mo muna Hindi tapusin. pa. Nagsisimula pa lang ako. Nagsisimula pa Oo. lang. Meron pa kasi mga ilalabas. Diba? Dessert? Okay. Hindi, eto na. Kumbaga I know you are at your peak, no?
but what's in it for you? Kumbaga, yun nga, yung intro ko kanina, ang dami ko nang na-title sa'yo eh. 'Di ba? Parang, ang dami mo nang na-try. And before going sa content creation, nagpalengke ka na, 'di ba? Nagbulakbol ka and all. 'Di ba? What's in it for you after? Actually, naghahanap na lang ako ng payapang buhay. Ganito. Financially, meron kaming sineset up ni Mrs. na isang sistema kung saan hanggat nandito pa ako sa karir ko, kung saan kumikita ako, isosolve ko na lahat ng problema ng lahat ng anak namin. Within reason Hindi ko seryoso spoil. Like, gusto ko lang ma-solve na education nila. Gusto kong ma-solve ko yung ganto nila. So, may ginagawa kaming scheme dyan sa bagay na yan. And, may bala kasi kaming mag-anak ng isa pa. Tapos, papaputol ko na edits ko. Kasi, ganun yun di ba? May doktor ba dito? Di ba yung vasectomy po, pinuputol yung edits? Ganun yun, di ba? Oo. No, ako, nung iti-take ko tong opportunity na to, i-dibs. Yes. Baka ngat-ngatin mo. No, gagawin ko siyang soup number 5. Tulang to Soup number 2 lang to. Medyo bitin. 5. 2 lang? Oo, soup number 2 lang. Pwede na. Pwede na. Papatulong na lang ako kay chef. Anong pwedeng relievo? Anong dyan? Baka parang nagluto ng isang pirasong hipon lang yan. Lugi ko pa sa gas. Kung gano'n, igagambas ko na lang. Ikilaw mo na lang. Ilaw na lang. Pag niluto mo, urong palalo Sa shawarma ko na lang. Lagyan mo ng palaman para lumaki-laki ng konti. May mga extenders. Tama. Hindi, pero yun nga, may balak ba kami mag-anak ng isa, tapos papaputol ko na tong edits na to. Grabe kasing mamuntis. Anyway, tapos, pagkatapos nun, isineset up na namin talaga lahat para at least man lang, sa utak ko, hindi ko kailangan mag-grind ng for another 20 years para sa mga bata. Siyempre, magtatrabaho pa rin ako. Hindi ako titigil, pero at least sa utak ko, isiset up ko na to para sa kanila. Eto na. Kasi wala na naman akong ibang kailangan responsibility. Ako tapos na ako gusto ko na lang bumili ng bagong barbell Alam mo, yun na lang yung hindi na ako masyadong naghahangad pa ng kung ano-ano para sa asawa at anak ko na. 'Di ba? Hindi naman din ang pangit sabihin Gusto ko sanang sabihin na hindi ako materialistic na tao. Pero lahat kasi tayo merong ganyang bahid Hindi talaga nawawala sa atin yan. Walang contentment na tao. Hindi ko sasabihin special akong tao na iba ako sa inyo. Pare-parehas tayong merong kunting ganyan sa katawan natin. Pero for the most part, masasabi kong tapos na ako. So ang ginagawa ko na lang, yun nga, pinagbubutihan ko pa rin ng mabuti sa trabaho ko. 'Di ba? Like kita mo, pukpukan pa rin talaga kami. Like, hindi pa rin talaga kami tumitigil. Kakakuha nga lang namin ng bagong studio. Bagong gastos yun. Hindi ako pwede lalo tumigil. Di ba? Ay, maraming salamat. So, siguro ayoko sabihin na na-refine na namin kung ano yung ginagawa namin. Kasi hindi ako naniniwala sa refinement Naniniwala ako sa continuous reinventing. Gusto ko pa ulit-ulit mo binabago yung sarili mo. Pero still within the spectrum kung saan ka nakilala ng tao. So kung nakilala nila ako sa pagkain, hindi ako biglang magiging fitness influencer. Hindi ako biglang magiging lifestyle. Nasa pagkain pa rin tayo. Pero iikot natin siya in such a way na magiging fresh yun sa kanila. Ang kwento ng sinigang ay ilang libong beses ng kinwento yan. Paano mo ngayon iilawan niya ng iba para maging fresh at bago. Ganon din dapat ang tingin natin sa sarili natin. So, iikot pa rin tayo sa pagkain. Siyempre, hindi ako magsuspoil ng masyadong matindi sa bar namin. Pero, gusto ko lang sabihin na dahil meron na kami sariling space, mas marami kaming creative freedom. 'Di ba? Mas may sarili kaming space, mas makakakilos kami. Mas yung mga idea sa utak namin, mas kaya naming i-execute ng mabuti kasi hindi na kami nasa likod ng bahay ng nanay ko. Alam mo yun, parang ganon. So, marami pa silang makikitang kakaibang shit mula sa amin talaga. Personal na buhay naman, parang wala naman Kontento ako sa mga kaibigan ko. Kontento ako sa pamilya ko. Asawa ko, napakaganda. Wag lang mauuntog. May helmet ka ba dyan? Baka mamaya biglang mauuntog Wala, hindi yan mauuntog. Isang diba? beses nga gusto magpasalamin, kinabahan ako Baka makita. Baka makita ang totoo di ba? Pero okay naman ako. Chill lang naman sa bahay, wala naman masyadong problema. Gising ka, kiss-kiss konti sa asawa, kiss-kiss konti sa anak.
gym, trabaho, ganun lang. Pero basically, nung yung sinabi mo, di ba, what's next for you? Kumbaga parang, you are assuring us na, I'll just continue what I'm doing eh. Pero Continue, yes. gusto kong i-emphasize yung ginagawa mo for your kids. That's how you want to be remembered by your kids. And how about your fans, your viewers, yung hindi ka pa naman patay at hindi ka naman mamamatay anytime soon. Pero naisip ko lang parang, ay, ang galing naman kasi hindi lahat na magulang ganun ang ginagawa. No? Yung parang, gusto ko na ibigay sa anak ko hanggat kaya ko. Beyond reasonable doubts. Pero yung sa mga fans mo, how do you want to be remembered? Kung ilang tao ang nakakilala sa'yo, ganong karaming version mo nag-i-exist sa mundo. Sa bawat tao na nakakilala sa atin, unique yung version natin sa kanila. So kung meron akong close to 10 million followers sa Facebook. Ikaw, ilan kaya ang version mo, Farah? Isa lang. Isa lang. Sorry, na-distract ako. Ang haba eh. Ang haba. Anyway, yun nga. Kung meron akong sige po. Meron akong 10 million followers sa Facebook. Merong 10 million na version ko na nag-e-exist sa bawat tao na nakakilala sa akin. Kung ano yung pagkakakilanlan ko sa'yo, iba ang pagkakakilanlan nila sa'yo. May sarili kang version na in your mind. Nasa utak ko. Ganun tayo sa lahat. So, hindi ko kayang kontrolin yun. Kung ano, yung iniisip nila sa akin, kung ano yung version ko sa isip nila. Parang ano yan eh. Parang paggawa ng libro yan, paggawa ng painting yan, paggawa yan ng kahit anong artwork. Kapag nilabas mo sa mundo yan, matik hindi na sa'yo yan. Hindi mo po pwedeng i-push yung interpretation mo dyan. Kasi yung mga tao na kita na sa artwork ang magbibigay ng ibig sabihin doon. Yes. So, wala akong directly gustong iwan sa mga inaanak ko dyan. Kasi gusto ko kung ano man yung identity ko na nabuo sa isip nila, yun na yun. Masama man yan o maganda, ayokong i-morph yan. Like, pwede ko kasing isipin na, hindi, gusto ko. Ako yung isipin nila na sa akin sila natuto magluto. Hindi masyado nagmamatter sa akin yun eh. Hindi masyadong malaking bagay sa akin yun. Hindi ko nga alam kung naniniwala ako para sa sarili ko sa idea ng legacy. Na kung mamamatay ba ako in a few years from now, may nagmamatter ba sa akin kung ano yung iiwan ko para sa mga fans ko? Nag-work ba ako towards a legacy? Parang hindi eh. Ang gusto ko, kapag nawala ako sa mundo to, maalala ko ng mga tao na nakakilala sa akin, ikaw, pamilya ko, mga kaibigan ko, na eto, doon nabubuhay to, napakabuting tao niyan. Yun yung gusto ko. Pero kung ano man yung sasabihin ng ibang tao na hindi ko naman kakilala, kasi again, pwede silang gumawa ng sarili kong version sa utak nila eh. Parang hindi na lang. It goes hand in hand sa paano ko ba sasabihin to? Ayaw natin minsan na tinitingnan tayo ng ibang tao sa gantong pamamaraan. Kunyari, si Ninong Rai, tinitingnan nila bilang kupal na matabang mayabang na hindi naman magaling magluto. Halimbawa, ganun yung tingin nila, pilingero sa kusina, ganyan. Hindi para labanan ko yung bagay na yun. Kasi hindi ko naman kilala yung taong nagbibigay ng opinion sa akin nun. Pero kung sasabihin yun sa akin ng asawa ko, sasabihin sa akin yun ng kaibigan ko, sasabihin sa akin yun ng mga taong nagmamatter sa akin, kailangan kong baguhin yung sarili ko. Pero kung meron na isang random na taong magsasabi sa akin ng hindi maganda, hindi ko bibigyan ng bigat yun. Pero kasi, hindi kasi pwedeng negative, positive. Hindi kasi pwedeng sa positive lang. Hindi kasi pwedeng sa negative lang. Yung ganoon din sa positive. Kung hindi ako nagbibigay ng opinion sa mga pangit na sasabihin nila sa akin, dapat ganoon din sa maganda. Hindi pwede selective tayo. 'Di ba? So again, ang sinasabi ko lang talaga dito, nagmamatter sa akin yung mga taong nakapaligid sa akin. And kung ano man yung identity ko na mauukit sa ulo ng mga inaanak ko, bahala na kayong laruin yan. Okay lang yan. Gawan nyo ako ng sariling version sa utak nyo. Okay lang yan. Ano to? 7 flavors ng turon?
Bigat. 7 flavors of turon. Teka, huhulaan ko isa-isang flavors Be a Melco Club member for free and enjoy these benefits. Get 10% off on hotels, restaurants, and Dream Play. A free car draw entry and an exclusive members night invite. Visit City of Dreams Manila and sign up at Melco Club counter today. Ube, Oh. dulce de leche. Magpalitan tayo. Una. Munggo. Wala. Wala. Okay, ako. Cheese. Saging. Tikoy. Hindi mo makita no? Chocolate. Ang galing. So may saging and chocolate. May 5 pa. Tapos walang munggo. Ube. Ayun, nakita ko, lumuluha na Tapos yung walang halaya dito. cheese. Dapat may cheese. Sabi reklamo ng mga Tama, tao diba? dito. Pwede tikman na natin. Ano to eh? Journey to eh. Journey to. Okay. Teka lang. Yung ice cream nila, magko-comment lang ako. Uy, tinan mo. Pag ang ice cream mo ay may batik-batik, totyal yan. Totyal, sorbet. Hindi kasi, totoong vanilla ang ginamit niya. Oo, totoong vanilla yan. Hindi yan vanilla extract lang. Well, meron namang mga vanilla paste. Pag may pag na meron may tuldok-tuldok. batik-batik. Yes, oo. Pero high quality vanilla paste. Tikman na Okay. natin to. Langka. Oo nga. Ang galing mo. Doon tayo sa ano. Asoy? Doon tayo sa susunod na kwento. Alam mo order nito? Alam mo yung sequence nito? Ay, hindi ba sa nakahalo? Nakahilera. Nakahilera. Tapos na ako sa langka tsaka, hindi ka chocolate? Wala pa. Baka magkabaliktad tayo. Peanut butter. Bukayo? Alam mo, sobrang weird, no? Hindi ako masyado nagpi-peanut butter. Pero, sarap na sarap ako sa kare-kare. Ayaw mo na matamis. Ah? Matamis sa kare-kare ayaw mo. Sakto lang. Sakto lang. Pero- Leche plan. Sino nag-i-score? Sino nag-i-score? Ang dami mo na. Ako 2 lang no? Laging galing na ito, ha? Sara ulo rin nakaisip na ito. Meron ba hindi nauhula, ano? Ilan na yun sa'yo? 4? 5, 6? Isa pa? Ano to? Corn? Itlog? Ano to? Leche plan ata. Ayan, naubos. Teka, naubos ko na yung turon. Manak. Mangga! Uy, pero ang sarap ha. Ang gandang experience nito. Ang ganda experience nito. Nakakatuwa. Saka daming mga experience, no? Ako, alam mo, yung mga sabi ko nga katulad nung sa peanut butter, sobrang weird. Ayoko ng prutas sa ulam. Ayaw mo ng prutas sa ulam? Hindi mo... Kaya team sayote ako sa tinola. Hmm. Yeah. Hindi po pala, meron akong paborito ko niluluto. Liempo salad siya. Inihaw na liempo. Actually, pwede rin chicken. Inihaw na liempo. Tapos, may mangga yun, may suha, may orange. Hindi mo gusto yun? Okay lang. Kahit yung saba sa Sa nilaga? oo, tsaka sa Pochero? sa pochero. I Oo. don't like it. Masarap pa naman. Saba sa Saba sa adobo. Tikman mo to. Totoong vanilla to? Yeah. Ganito yung lasa ng totoong vanilla. Mabulaklak Ito ay ube. Alam ko hindi dapat inaano to pero. Ano to? Sulit yung first meal ko. Dulce de leche na may ube. Kaya ulitin ko sa pang-5 pagkakataon. Sa lahat na mag-i-invite sa akin ng podcast, ganito Pwede alam tayo niyo din na. sa Nobu. Alam mo ba, Chino, paano gawin ang dulce de leche? Hindi. Sobrang weird nitong bagay na to. Lata ng condense, pressure cooker mo na hindi yung binubuksan nakita yung ko lata. Nung una kong nakita yon, Di ba yema yun? interchangeable na kasi ngayon yung yema tsaka dulce de leche. Pero originally, ang yema talaga ay may itlog Oo. Na talaga, ewan ko. Ang dami nang naghahalo-halo ngayon Paris nga ngayon, pucha, bigla ang daming version May Paris Lapot, Paris Labnaw. Iba-iba na talaga Pero ngayon, una ko nakita yung paano gumawa ng dulce de leche. Tangina, katarantaduhan yan Bakit mo pakukuluan yung lata? Nakadulo yung mangga.
Sorry, may diabetes pala ako. Okay. Kalimutan ko. Ninong Rai, Ay. let us do the fast and the curious. Ay, the Fast and the Curious Yes. family. Are you ready? Handang-handa na ako kahapon pa. Inom lang ako. Ako lasing na ako, huwag mong ginaganyan na. Ayaw ko ng ganyan. Okay. Best street food in the Philippines. Street food? Kailangan ba mabilis yung sagot? Yeah. Pritong atay. Pinakaayaw mong ulam. Yung ubos na. Palengke or 5-star restaurant. Palengke. Worst dish you've ever cooked. Worst dish? Yes. Worst dish that I've ever cooked. Yung sweet and sour na niluto ko para sa 70 packs, tapos sinabi ng 70 packs dati hindi daw masarap. Ay. Adobong tuyo o adobong may sabaw? May sabaw. May sabaw. Ninong Rai or Tatay Rai? Ay. Tatay Rai. Tatay Rai. Ang Ninong Rai pwede matapos, ang Tatay Rai hindi matatapos yan. Correct. Ayan. So, palakpakan naman natin si Ninong Rai. Pero nagulat ako. Wala namang yung Alin? atay. Pritong atay, alam niyo yun? Yung pritong atay, ano siya, literal na atay, sliced thinly, tapos breaded siya. Oo. I mean, ano yun? Kaya ko gusto yun, ang konti kasi na bumibili nun, hindi lahat gusto yun, pero yun ang may pinakamataas na volume na hindi harina sa street foods. Kumpara mo sa calamares, di ba? Yun ang pinakamaraming volume. Kaya po dyan, kuha ka lang 3 piraso nun, kaya mo na ikanin yun eh. Di ka ba nakatikim nun? Hindi ko pa alam yun. Diba? Alam nila yun. Makikita mo yan. Tapos maaalala mo ako. Ayan. Ito ang ating last question. Ay! Last question. Since you're dubbed as the master of your own craft, what's the number one rule that keeps you on deck with the best? Hindi ko alam kung mako-consider ko ba yung sarili kong master ng isang bagay. Hindi ko nakikita yung sarili ko. Maging malinaw muna tayo. Ano ang ginagawa ko? Ako ay nagluluto. Ako ay nag-entertain. Ako ay, in a way, nagtuturo. Yun yung main na ginagawa ko. Doon nagsispring out lahat ng ibang pwede naming gawin. Pero hindi ako ang pinakamagaling magluto. Hindi ako ang pinakamagaling mag-entertain. Hindi ako ang pinakamagaling magturo. So, hindi ko alam kung ako ba mismo ay kino-consider kong master yung sarili ko. Ano ba ang sukatan natin dito? Like, what? Malaki following ko? Yun ba? Yun ba ang yung demokrasya ba ang nagsabi kung para maging master ako? Malay mo, nag-follow lang sila kasi gwapong-gwapo sila sa akin. Alam mo yun? Hindi talaga. Okay, dahil, thank you so bakit may much. tumatawa? Hindi pwede yan. Na-o-offend ako. Isa pang toron. Complimentary. Anyway, yun nga, hindi ko alam kung kaya kong i-consider yung sarili ko na master. Hindi to sa pagiging humble Hindi, kasi hindi ako naniniwala na ganun ako Mas kaya ko lang tingnan yung sarili ko objectively. Again, ulitin natin, hindi ako pinakamagaling magluto, hindi ako pinakamagaling magturo, hindi ako pinaka-entertaining na tao. At totoo lang, di ko nga alam ba't nandito tayo ngayon Ba't nandito ako sa lugar ng buhay ko ngayon na to Hindi ko naiintindihan talaga. Kino-question ko yan lagi. Pero hindi ko itinatanggi na nandito na ako sa punto to at kailangan kong pangatawanan tong bagay na to. Minsan gumigising na lang ako Tapos may mga magme-message sa akin sa IG, sabi, Ninong Ray, nag-culinary ako dahil sa... Bakit dahil sa akin? Hindi ba dapat dahil sa'yo? Dahil gusto mo? May influence. May influence ako, personally. Pero again, hindi ko alam kung kaya kong consider yung sarili ko na master ng ginagawa ko. Master ako ng isang bagay. Master ako ng buhay ko. Kasi itong buhay ko na to ay napaka-unique. Hindi pa ideal yung buhay ko. Meaning, marami pa akong bagay na gustong ayusin. Like, for example, gusto ko sana mas mahaba yung tulog ko.
Actually, hindi na nga tulog hindi na nga oras yung problema sa tulog eh. Yung katawan ko mismo gumigising eh. Alam mo yun? Marami pa akong kailangang ayusin. Pero kaya kong sabihin na hindi man ako pinakamagaling doon sa tatlong sinabi ko na yun, na-handle ko ng maayos yung buhay ko. Ngayon, sabi mo, ano yung kasunod nun? What keeps me on track with the best? What's that one rule that keeps you on deck? On deck. On deck On with deck. the best. Siguro consistency above all else. Hindi naman, maging totoo tayong lahat dito, lahat ng tao dito. Hindi naman ako talaga ang pinakamagaling. Kahit saang metric mo tingnan. Pero hindi lang ako tumigil. Naging relentless lang ako. Kahit anong sinasabi ng tao sa akin nung umpisa. Alam mo, swerte nga, medyo matanda, makapal na mukha ako nung nagsimula ako. Kasi kung bata-bata ako nagsimula, pucha, baka na-hurt pa ako niyan. Buti na lang, matanda na ako nung nagsimula ako, di ba? Yun lang yung talagang kaisa-isang bagay na ginawa ko. Nagpatuloy lang. Marami ba akong ginawang mali? Napakarami. Marami ba akong ginawang bagay na less than ideal? Napakarami. Pero ang isang bagay na hindi ko ginawa ay tumigil. Yun lang talaga. Tignan mo si Kong. Tumigil ba siya? Hindi, di ba? Hindi. Yun lang din yun eh. I mean, si Kong talagang, yun, masasabi mo, master siya ng craft niya. And I think kaya niya rin tingnan yung sarili niya as such. Pero ako, hindi ganoon yung tingin ko sa sarili ko. Pero alam ko na masipag ako. Alam ko na somewhat kaya kong maging mas consistent kesa sa ibang tao. And tingin ko, yun lang yung dalawang lamang na meron ako. Isa pa, may mga bagay akong kayang i-sacrifice para sa kung ano man yung goal na gusto kong i-achieve ngayon. Kaya ako nasabi yung kay Will Dasovich dati regarding sa health. Kaya kong i-sacrifice saglit yun, yung health ko. Kasi meron akong gustong gawin nun sa career. Siguro yung pagiging relentless, consistent, masipag, yun lang talaga. Again, hindi siya mastery ng isang bagay. Mastery siya ng sarili. Kung paano mo kukumbinsihin yung sarili mo na gawin tong bagay na to na ayaw mo. Kung paano mo kukumbinsihin yung sarili mo, tangina, gusto ko pang matulog ng saglit lang. Kahit naman di ako pumasok ngayon, okay. Paano mo kukumbinsihin yung sarili mo na kailangan mong gawin yung bagay na yan? Paano mo kukumbinsihin yung sarili mo na, hindi, ito yung tamang pagkakataon para gawin mo tong bagay na to kasi wala na ibang pagkakataon. Hindi siya mastery ng craft. Mastery siya ng sarili kung gaano mo kakilala yung sarili mo. Yan. I thank you. Wow, palakpakan naman natin. Nino Rai! Salamat. Would you like to invite or promote something? Yes, meron po akong concert sa Araneta Coliseum. Kita mo, yan yung sinasabi ko eh. Yan yung sinasabi. Hindi nyo ako binibigyan ng pagkakataon na maging iba. Malay nyo, may music career na pala ako. Correct, Okay, di ba? kaso tinawanan nyo agad ako. Ayun ang problema. Yan ang problema sa atin. Yan Abangan talagang nyo. mga taga-Halia. Oo. Pero speaking of Hindi, Halia, prod mo yung tumawa eh. proud ko ba? Kala ko yung mga taga-Halia. Ayun, so thank you so much sa Halia. Ang sasarap ng mga food. Palakpakan naman Promise natin. No joke. Napakasarap ng lahat. Yeah, nandito sila. Halia is located in Nuwa. Yan. Tsaka And ito na ito may storya. Diba? Kagat, Pito. ibang lasa. Saka Iba-iba. nakakita ng ganun. Galing. And marami pa tayong mga makakasamang mga masters in their own field, in their own craft. Meron akong master sa kantahan. Uy, kantatero. Master sa pagpapatawa. Ay, komedyante. Yes. Mga iba pa mga masters after you na master sa pagluluto. Ay, thank Kaya you, abangan thank nila yan here lang sa China on Deck. Thank you so Thank much. you. Again mga susunod kong podcast, hindi na ako papayag kapag walang ganito. Correct. Hindi na ako papayag. Nobu, pwede, di ba? Sa taas. Oo, di ba? Dito naman ako sa other side. Yeah. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Maraming Thank you, salamat. Nong. Thank you.